Panoorin muna natin itong ah, yung video ng dating Pangulong Duterte at magbibigay tayo ng reaksyon. Nasaan na ba yun? Balang araw, pababa rin ako dito. Balang araw, mamamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo. But let me leave you a message that is very important. Dalawang bagay lang. If we do not have peace and order, at if we cannot stop corruption, this government, our country, will never, never, never develop. Baski ibigay mo sa isang tao ang termino ng presidency for 5 terms. Pagbagulo pa tayo after me, or it worsens after me. At if we cannot stop corruption, kawawa talaga ang Pilipinas. Parang ang bansa natin nakaratay na sa malalang kalagayan. Kapag hindi ka nag-institute ng paggagamot dito, mamamatay ito. Oh, you may- Emergency. Okay. What's wrong with us? What's wrong with our culture of Philippine leadership? Nakapokus tayo sa personalidad, boy. Hindi tayo nakapokus sa mga institutions natin. We need to strengthen our institutions. Para sa ganon, kahit sinong maging presidente, yung sistema, yung direksyon, tuloy-tuloy. So paano natin gagawin yun? Senator, hindi nga sa Ayan. Ito yung interview. Kaya kumuha lang tayo ng konting bahagi dahil napakahaba naman itong interview ni The Boy Abunda Talk Channel. Napakaganda sa simula't-simula kung inyong panunuorin ay napakaganda nung kanilang tinatalakay sa channel ni The Boy Abunda Talk Channel. Napakaganda. Bali nagkuha lang tayo ng ilang portion nitong channel na ito para ito ay ayon pa rin dun sa isyung tinatalakay dito. Yun nga ang yung napakalalang korupsyon sa ating bansa. Bali yung pinanood natin kanina ay sinabi dito ni dating senador, ngayon senador Marcolita na kung ako nga ang gagamit nung sabihin natin exaggerated ako, pero state of emergency yun yung katayuan ng ating ngayon yun ay sa aking pananaw. Pero ito ay nagbabase lang din ako dun sa lumabas sa bibig ng ating senador na tayo ay sabi nga may malalang sakit. May malalang sakit. Kaya nga sabi ko, maring sobra naman yung ginamit ko, pero state of emergency tayo Kasi bibigyan ko kayo ng isang matibay. Isa lang ito sa napakaraming katibayan na tayo ay talagang emergency na, kailangan na ng kumbaga sa tao yung intensive na paggamot. Kumbaga sa dinala ka sa ospital, idadaling ka sa intensive unit, ICU. Yun ang kalagayan ng ating bansa na bibigyan ko kayo ng isang sample. Yung lala ng ating korupsyon, itong utang. Ito napakalinaw na ebidensya nito. Utang ng ating bansa napakalaki na. Nasa 70 na yata o trillion o basta't napakalaki na.
ng ating utang ng bansa ha, ng bansa, utang ng bansa, iba pa yung utang ng bawat tao, bawat per head. Alam niyo po ba yung lala ng utang ng per head, yung bawat tao. Eh yun ay makikita, simple lang naman eh. Galain mo ang buong Pilipinas. Ang linding yan ay laganap sa bawat kasulok-sulukan hanggang sa purok, barabarangay. Yan ay laganap, namamayagpag. Yan linding. Ang dami nila. Ano pang katibayan na tayo talaga ay lugmok sa utang yan. Napakalinaw niyan. May mga linding na talagang laganap. Iba pa yung mga Bombay ha, iba pa yan. Iba pa yung taong nagpapautang. Iba pa yan. Yung linding lang. Talagang lapusak yan sa bawat kasulok-sulukan ng bansa. Sa bawat purok, meron yan. Yan, isa yan sa napakalalang nangyayari ngayon sa atin. At yan ay dulot ng laging doon tayo babangga, doon tayo ito yung pinagmumula ng lahat eh, yung corruption. Ngayon, yung huling bahagi baga dito sa kinuha nating video. Parang nagtatanong si Boy Abunda na ano ang gagawin. Yun naman ay tinalakay nila hanggang dun sa kaduluduluhan nung na napakaganda naman ng sagot ng ating senador na Marcolita. Dahil tinalakay niya yung tungkol nga sa nangyayari ngayon na solusyon. Yun nga daw ay paiksiin ko na lang kasi ang haba naman nung naging ay yun nga yung investigasyon, dapat maimbestigahan yung mga tamang tao at lumabas kung sinong may kasalanan at maparusahan o maibalik pa yung mga yaman, mga pera na nakuha sa kaban ng bayan. Yan yung kagagawa ng yung iskandalong malaki, itong flood control project, yung ginawa ng itong kasalukuyang administrasyon ngayon. Yan ay solusyon din naman, hindi ko naman sinasabi na hindi solusyon yan, pero ito naman ay sarili ko lang din na pagmamasid. At saka dun sa tanong, dun sa bandang huli, yung ano ang dapat nating gawin. Kasi kitang-kita naman eh. Simple lang din naman ito. Ito ayon pa rin naman dun sa pinag-usapan nila. Kaya lang, ito naman ay vlog ko. Nagkaroon tayo ng ibang direksyon. Pero ito iisa lang din. Kasi ayon din ito dun sa sinasabi ni Marcolita eh. Yung ating structure ng pamamahala o yung structure ng ating pulisiya ay napakahina. Dahil tayo ay nagpo-focus sa tao kung sino yung nakaupo. Hindi dapat ganun. Kasi ganito yan ito yung sarili kong pagmamasid. May dalawang ingredients na nagsama. Yun ang dalawang pangungusap lang is nagsama kasi yung dalawang ingredients para lang yung yung sinaing o yung kanin o sa salitang o sa ibang tawag sa dito sa Tagalog at Bicol, tawag niyan sa amin kanin. Ang unang ingredients ng kanin, bigas at saka yung tubig. Pag tama yung pagluto mo, ang resulta niyan sigurado kanin. Yun yung pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Nagsama yung dalawang sangkap, may tubig at saka yung bigas.
Ngayon, dito sa nangyayari sa atin, at yun nga sinasabi ni Marcolita na tayo'y na-focus sa tao, hindi sa structure ng ating mga pulisiya. Pasensya doon sa mga term na ginagamit ko, pero ito ay sarili kong term para maintindihan natin na yung lala at saka yung direksyon na gustong mangyari ni Marcolita dun sa pag-i-interview niya. Ganito lang naman yun eh. Kumbaga saan ay ito yung sariling opinion at pagmamasid ko lamang. Dalawang ingredients yung nagsama. Kaya yung lala ng corruption ay ganito. Yun yung una, ang mga politiko o yung mga nakaupo ngayon na nanalo ay napakababa ng sweldo nila. Yun ang unang ingredients. Pangalawa, isa na yon. Pangalawa ay yung hinihingan ng tao ang mga politiko. Yan ay katotohanan, siguro naman alam ng lahat ito at kaya ko namang patunayan yan dahil sa social media lumalabas naman yung mga picture na sa social media lang din naman ako nagbase ng ganyan kasi mahirap man magsalita ng at ito yung sariling pagmamasid ko lamang. Hinihingan talaga ng tao ang mga politiko, simula yan sa mayor pataas hanggang presidente. Bakit ko inalis yung barangay official? Hindi sila kasama kasi yung corruption talaga ang lala niyan, simula lang yan sa mayor pataas. Bakit ko nasabing mayor pataas lang? Kasi nga doon lang naman nagsama yung dalawang ingredients ay yung mababa ang sweldo at saka yung hinihingan ng tao. Yung kasing kapitan o yung sa barangay, hindi man sila hinihingan ng tao. Yan ay mababa lang sila ang sweldo. Kaya pinera ko na sila kasi kung mayroong corruption man sa kanila, hindi yun ganun kalala. Hindi tulad dito sa may simula mayor, congressman, senador, vice president, presidente, lahat sila yang pataas na yan. Diyan yung may dalawang sangkap na nagsama. Yun yung mataas ang sweldo, mababa ang sweldo at hinihingan ng tao. Ngayon, ang mangyayari dyan, ang produkto na yan, korupsyon. Bakit? Kahit ikaw na nanonood, kahit ako na nagsasalita ngayon, ilagay nyo ako dyan. Halimbawa lang, ilagay nyo akong presidente o kaya congressman o kaya yung pinakamababa, mayor. Dahil ang baba ng sweldo ko, araw-gabi akong hinihingan, hindi naman ako tatanggi sa sino mang hihingi sa akin. Lalo't mayor pa lang ako. Bakit ko gagawin yun? Kaya nga ako tumakbong mayor para gusto ko pataas. Kaya pag may nanghingi sa akin, araw-gabi, kahit tulog ako, nakaposisyon ako dyan ha, gagawin ko yung ginagawa ngayon nila. Na siyempre, magdidilinsya ako, didiskarte ako. Mayor na ako nanalo na ako Didiskarte ako na may maibigay dun sa nanghihingi sa akin araw-gabi. Wala ni isa akong tatanggihan dyan. Kailangan ko yang mabigyan. Ang baba ng sweldo ko. Isipin mo yan. Ay di gagamitin ko. Wala kasi akong choice. Gagamitin ko yung aking kapangyarihan bilang mayor o congressman o para dumiskarte para manalo. Alam nang tumakbo akong mayor para matalo sa susunod. Wala naman sigurong ganung politiko na mayor lang
gusto nang matalo sa susunod na pagtakbo. Kaya didiskarte siya ng malinaw pagkakapirahan. Kaya ang nangyayari, imbis na mag-interest sila na magampanan yung trabaho, nag-i-interest sila na makadiskarte, na magkapera. Kasi nga hinihingan eh. Kung aalisin yung hinihingan, edi hindi nabuo yung ingredients. Yan lang kasi yung ingredients ng corruption eh. Hinihingan ng tao, mababa ang sweldo. Pag pinagsama mo yan, sigurado corruption yan. Kahit sinong ilagay nyo yan. Yung tinalakay nga ni yung tinalakay ni nila Marcolita at ni Boy Abunda, yung solusyon pa rin yung iniisip ni Senador Marcolita. Kahit di ko masinasabing mali yung ginagawa ni Marcolita, pero kahit ikulong yan na nalaman kung sino yung utak, kung sino yung naglimas sa kaban ng bayan, ikulong mo yan, nalaman na, o ikinulong, sa palagay nyo ba matitigil itong korupsyon na ito? Hindi, dahil tutubo yung nasa baba. Yung 1,400 kulang-kulang, humigit kumulang na mayor, 1,400 ha, kulang humigit kumulang na mayor sa buong Pilipinas, nasa baba. Patataas yan, mataas yan. Pataas yan. Papunta yan sa congressman, gobernador, senador, vice president, presidente. Kahit kulungin mo itong lahat ng nasa taas, lahat ng senador, kulungin mo na. Lahat ng congressman, kulungin mo na. Yung 1,400 na mayor, yun ang mananalo. Tatayo yan dyan. Di walang katapos ang korupsyon yan. Dahil yung ingredients nananatili na dalawang ingredients. Mababa yung sweldo, hinihingan ng tao. Yan yung reality. Kaya yung sinasabi ni Marcolita, kung mapanood nyo itong interview ni Boy Abunda, consistent naman ito. Ito naman ay ayon pa rin, nakabatay pa rin dun sa kanyang sagot kay Boy Abunda yun sa interview. Dahil hindi nga tayo nakatutok sa structure ng ating mga pulisiya. Hindi tayo doon nakatutok eh. Nakatutok tayo sa tao. Sino ba yung mananalo? Sino ba yung uupo na yan? Hindi naman yun ang problema talaga. Ang problema, yung dalawang ingredients. Diba? Nagsama yung mababa ang sahod. Hinihingang ka ng tao. Saan ka lulugar? O ikaw, ilagay kita dyan. Anong gagawin mo? Ay di, pare-parehas tayo naglulukuhan. Kasi nga, naghahangad tayo. Kahit sino naman sigurong matinong interviewin mo dyan, tanungin mo, gusto mo ba ng nangyayari ngayong korupsyon sa ating bansa? Ang linaw na sagot niyan. Ayaw niya. O, ang pala naman ay ayaw niya, bakit hindi natin binabago? Sino ang babago? Lahat tayo. Yung iba nga dyan nagkukomento, nung pakialam ko ba ka dyan? Huwag na lang natin yung pakialaman. Wala namang mangyayari dyan. Hindi naman natin yung kayang baguhin. Bakit ganun? Ito lang ang tanong ko doon sa mga nagsasabing ganun. Tayo kasi, ang tanong ko ay ano ganito, hindi ba kayo bahagi ng mga pulisiyang nangyayari sa atin? Bahagi. Napakalinaw, bahagi kayo. Siguro tatanggi kayo, hindi. Imposible. Isipin nyo. Sabihin nyo, wala akong alam dyan. Hindi, wala akong pakialam dyan. Yun ang problema ko mamaya. Bukas wala akong isasaing. Makialam pa ako dyan. Kaya ayaw ko nang makibahagi dyan. Ganon. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng mangyari yung ganun. Kasi bahagi ka ng pulisiyang nangyayari kasi nandito ka sa bansang ito. Sabihin mo, anong bahagi? Wala man akong pakialam dyan. Hindi ka ba bumibili sa tindahan? Pag bumili ka sa tindahan, nagbabayad ka ng buwis. Automatic yun.
Naglakad ka sa kalsada, gumagamit ka ng kalsada na ginastusan naman ng gobyerno doon sa ibinuwis mo. Oh. Yung di ka ba gumagamit ng pera? Oh. Sabi mo wala kang pera. Oh, konti ang pera mo. Gumagamit ka naman ng pera. Ibig sabihin, bahagi ka pa rin. Ayaw mo o gusto mo man. Bahagi ka ng pulisiyang nangyayari sa atin. Kaya, ito ang dapat nating gawin. Lahat tayo. Hindi ko naman siguro malalahat, pero yung majority lang. Yung majority lang. Kumilos tayo na baguhin ito. Kasi ayaw man natin sa gusto, dapat natin itong baguhin. Dahil ang simple lang naman tinatanong kayo, ayaw nyo ng korupsyon. Sabi ko nga kanina, tinalakay ko kanina, nagsama yung dalawang ingredients. Mababa ang sahod, hinihingan ng tao, yung mga nakaupo. Equals, korupsyon yan. Kasi nagsama yung dalawang ingredients Sabi niya naman hindi kayang baguhin, kayang-kaya yan. Imposible. Kasi logic na lang, grade 1. Maintindihan ito. Yung 1 plus 1, ang sagot dun, 2. Kung gusto mong mabago yung sagot na 2, baguhin mo yung tanong. Yung 2 plus 1, gawin mong 3. 3 plus 1 o 4 plus 1. May iba yung sagot. Yun yung simple logic dyan sa sinasabi na wala na daw solusyon. Ang dami naman bansang nakasolusyon dyan Napakalinaw ng solusyon. Nagsama yung dalawang ingredients, yun ay wag nating pagsamahin. O kaya alisin natin yun. Kasi talagang magre-resulta yan ng walang katapusang korupsyon. Baguhin natin yung tanong para mawala ang korupsyon. Dahil pag tinanong naman tayo, kaya ikaw kung sumasagot ka, huwag ka man mo-open, sumasagot ka ng halimbawa, pag tinanong ka, ayaw mo ba ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Di ba, ang linaw naman ang sagot mo, kung ikaw ay matino, sasabihin mo, ayaw mo, di ba? Hindi nga nawawala pero ayaw mo. Ibig sabihin nun, gusto mong baguhin yung korupsyon. Mawala o ma-minimize man lang yung korupsyon, gusto mo yun mangyari. Kaya dapat, baguhin natin yung tanong. Ano yung tanong? Yung ingredients. Yung ingredients kasi nagsama. Pinagsama, yung mababa ang sweldo, hinihingan ng tao, equals korupsyon. Para lang yung plus. 1 plus 1 equals 2. Gawin mong 3 plus 1, magiging 4 ang sagot. O di ba naiba ring sagot? Kaya, hanggat nananatili na yung ginagawa natin ay hinihingan natin ang mga politikong nakaupo, tapos mababa yung sweldo nila, hinihingan ng tao ang mga politiko plus mababa ang sweldo nila, equals walang katapusang korupsyon yan. Hindi mababago yan. Tama ka dyan. Maraming salamat po.